Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live sa mga friends ko at sa mga followers ko at sa mga subscriber ko naman sa YouTube. Pasensya na po, ito ay team replay. Ako din po ay humingi ng pamanhin. Hindi ko po kayo naapabisuhan nung Friday. Tayo po ay hindi nakapag-usapang politika dahil noon pa naman po ay nagpapahinga tayo dahil naghahanda tayo para sa undas. So, syempre, unahin muna natin ang pagdalaw, paghanda ng mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. At ngayon po ay Lunes at nagsimula naman ang ating trabaho. Balik na naman sa trabaho ang mga tao. So, siguro ay magkakaroon na ulit tayo ng panahon na magkwentuhan. Ngayon, pag-usapan natin itong mga narinig natin ng mga reklamo ng mga tao na wala pa nang nakukulong. Di ba? Ba't hanggang ngayon wala pang nakukulong sa mga flood control projects na yan? Sa totoo lang, meron naman po nang nakukulong, bagamat hindi ho sila kinukulong ng korte. Meron na pong na-detain sa Senado, di ba? Alam naman natin, sila Bryce Hernandez, si Curly Discaya. Marami na pong nakulong in contempt or dinitain ng Senado. Pero yung pagpapakulong po kasi ng korte, kapag tayo ay dumadaan sa ganyang klase ng inis kasi wala pa namang napaparusahan. Tingnan natin mga sinisigaw ng mga tao. Ikulong na yan, mga yan. Kurakot, di ba? Ikulong na. Ah, ang magnitude kasi ng mga nakikita natin ng mga katiwalian ay talagang nakakainis. Hindi lang nakakainis, nakagagalit. Lalo na ako dahil parang sa akin, nagbabayad ako ng buwis. Medyo malaki-laki ang binabawasan sa sahod ko dahil sa buwis na kailangan nating bayaran sa gobyerno. Ang ating mga bawat bumibili tayo ng, huwag nating sabihin di tayo magbabayad ng buwis. Alalahanin natin, bawat binibili natin may value added tax yan. Di ba? Tapos yung mga amilyar natin, di ba buwis din yan? Property tax. Marami po tayong ginagawang pagbibigay sa gobyerno. Tayong binibigyan ng pera. Tapos kukurakutin lang nito ang mga walang hiyang ito, di ba? Makikita mo hirap na hirap kang maghanap ng pera, di ba? Tapos itong mga to, ang isang kotse ay mas malaki pa sa sahod na sasahurin mo sa buong buhay mo. Hindi ba? So see, and to think that these are people who are already earning much. Bakit kailangan pa nilang parang kuminsan nga nagagalit ako kapag ang mga kurakot yung nangungurakot ay tinhanin tulad sa buhaya eh. Alam mo, yung mga hindi po nakakakilala sa mga buhaya po, may kabusugan yung mga yan. Pag yan po ay busog, yan po ay hindi nananagpang. Yan po ay nagpapahinga yung tinututulog yung mga yan. Di ba? Kumakain lang yan pag gutom. Itong mga kurakot na ito ay hindi naman po yan katulad ng buhaya sapagkat parang wala mga kabusugan, hindi ba? Parang walang hangganan, walang pagsidla ng kanilang pagkaganid sa pera. Hindi mo maintindihan na, ako nga, hindi ko maintindihan na meron ka nga lang apat na sapatos, di mo na alam kung anong gagamitin mo eh. Ano pa yung ang dami mong kotse, ang dami mong bahay, di mo alam kung saan mo titira, ang dami eroplano, sasakyan panhipapawid, anong gagawin mo sa mga yon? Hindi ba parang isipin mo, may ganun bang mga tao? Parang madadala ba nila sa hukay nila yan? So talaga nakagagalit nga naman na kapag pera mo, hirap na hirap ka. Eto mga to, kinukurakot lang. Talagang gusto mo silang makulong. Gusto mo silang maparusahan. Kami, mga nasa nagtatrabaho sa gobyerno, kita-kita mo nang kung paano tayo sumusunod sa mga auditing rules, hindi ba? Alam mo, talagang pwede tayo makapag-usapang politik ng entire misery na nararanasan mga ordinaryo mga empleyado. Pagdating sa pag-a-account ng pera ng gobyerno, katulad yan, siyempre gagastos ka ng mga official trips mo, tapos bibili ka ng ticket, gagamitin mo muna ang credit card mo, pambayad, di ba? Kasi i-reimburse ka naman, di ba? Ng iyong ginastos. Abay, hanapan ka pa na binayaran mo ba yung credit card mo? Parang sabi nga namin, ba't mo kailangan pang ipatunayan sa gobyerno, babayaran mo yung credit card mo, samantalang bayad na yung ticket. Ang concern lang nila, mabayaran mo yung ticket at ang ginamit mo ng pambayad ay credit card.
Bakit ba kapag inutang mo ba yung perang yan, pakialaman pa ng gobyerno kung inutang mo yan? Yung mga ganun. Ang nakakatawa dito yung debit card. Kasi yung debit card, alam naman natin yan, di ba? Yan ay pera. Pera mo na yan. E-wallet, e-money yan eh. Ibig sabihin, pag ginamit mong debit card mo, bayad ka na ginamit mong pera mo, wala kang inutangan. Pero hinahanap pa rin ng mga auditors, mga accounting offices. Ang mismong binayaran mo yung debit card mo na para magantay ka muna. Hindi naman ako Meron bang tanga na eroplano na magbibigay sa iyo ng ticket at boarding pass ang hindi ka bayad? Hindi ba? Mga ganyan. Mga simpleng mga pahihirapan ka, mag-rent ka ng van para sa iyong project, isa-isahin, ilan ba sakay niyan, kailangan ba yan? Pag ikay nasa field work, ay bigla kang inabot doon ng gabi, hahanapan ka ng resibo sa pakikitulog mo, sa pagkain mo, samantalang yung mga lugar sa bundok ay wala namang resibo yung mga yan. You know, ang daming kwento tungkol sa kung papaano nagigipit ang mga ordinaryong mga empleyado, ordinaryong researcher ng gobyerno. Tapos itong mga nangurakot na to, nakalusot ang mga ghost projects, hindi napansin ng COA. Para bakit kami ng mga matino, nagsisilbi sa gobyerno, kailangan gipitin ng husto at hindi applicable ang mga rules na parang kang pagsususpetsang ka lagi na magnanakaw ka, samantalang yung mga tunay na magnanakaw ay pinalulusot nila. So this is something that is really, enraging. Kaya gusto mong makulong yung mga yan. Kita mo yung galit ng tao, di ba? Tapos yung mga pagbaha, kung naayos ba naman nila ang construction naman, hindi sana hindi tayo binabaha. Di ba? Pag nararanasan mo nababaha, yung mga taong every time na umuulan, binabaha ang mga bahay. Siyempre, magagalit ka dun sa mga taong nakatira sa mga magagandang mga bahay na hindi man lang binabaha. Sila, kinurakot nila yung pera, mga ghost projects. Yung dapat sana ay ginastos sa mga pagpapatay ng mga flood control projects o kung ano man, ay Diyos ko 25 to 30% na lang ang natira dahil puro na kinurakot na, hindi ba? So this is something that is really enraging. Naintindihan natin kung saan ang gagaling ang tao. Naintindihan ko yan. At kailang parusahan niya mga yan. Pero, ito naman, hindi naman natin pwedeng madaliin yan. Sapagkat alalahanin natin tayo po ay nabubuhay sa isang sistema na ang batas ang nangunguna. At ayon sa ating saligang batas, mayroon tayong due process. Hindi naman tayo pwedeng ikulong ng basta-basta nang hindi dumadaan sa proseso na kailangan may ebidensya, may presumption of innocence. Ganyan talaga eh. Ganyan talaga ang sistema. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ikulong agad yung mga yan. Kasi ang naano nga ako dito, 'di ba, yung mga tao na dati-rati galit sa martial law o hanggang ngayon galit sa martial law, galit sa diktador. Gusto maging diktador si BBM. Meron pa nga mga anti-martial law mga kakilala ko, biglang okay lang sa kanila doon, magkaroon ng kudeta at ang militar na ang maghari para mag-reset. Hindi ba? Sa sistema ng korupsyon sa ating bansa. Sa galit ng mga ito, nalimutan nila na bumabalik. Galit kayo sa martial law, tapos ganyan ang gagawin ninyo. Hindi ba? So, pero yun nga, paggalit ka kasi, yung rationality mo nawawala. So, kailangan tayo magpreno-preno. Ang sabi nga ng Pangulo, hindi naman pwedeng madaliin. Siguraduhin natin na may ebidensya. At ang ebidensya ay malakas para mapakulong yung mga yan. Kasi kung yan ay ikinulong mo ngayon na walang ebidensya na matibay, hindi ba? Aba, sigurado, makakawala yan, magkakilala lang yan. Maraming pera yung mga yan, hindi ba? Bibili lang yan at magbabayad ng yan ng isang bugadong pwede silang idepensa, makakalusot sila sa kanilang mga ginawa. Hindi naman pwede yung ganun. Nagalit tayo doon sa mga panahon na kung saan ang gobyerno parang walang due process. Gamitin natin ito. Alam ko na hintay-hinay lang. Sabi nga nila, bago magpasko may makukulong na. Hintayin natin. Kasi ayaw naman natin na humina ang ating mga kaso katulad ngayon. Ang dami-dami napapawalang sala. Hindi ba? Nawawalan tuloy ng tiwala ang mga tao madaling mawalan ng tiwala sa hustisya kapag may napapawalang sala na alam nating guilty. Siguro dahil mahina ang ebidensya. Kaya dapat ang importante dito maghanap ng malakas na ebidensya. Ah,
Yan din ang nakikita kong intindi natin yung ICI. Kasi gusto natin madali ng ICI ang trabaho. Hindi yung madali yung trabaho, maghanap ka ng ebidensya. Lalo na sali-salimuot, may mga kasapakat na nasa gobyerno, may mga matataas na mga congressman at senador na mga kasamahan. So may mga network yan. Magaling magtago yung mga yan. So kailangan talagang hanapin. Naintindihan ko rin yung galit ng mga tao kung bakit parang ano, kung bakit parang ang ang gusto ng mga tao ay lantad ang hearing. Nandun na ako gusto nating makita transparent dapat. Pero isa sa banda, dahil si mga investigador naman tong mga to para sila mga prosecutor, 'di ba? Piskal, 'di ba? Hindi naman na-open sa public ang paghahanap ng ebidensya ng mga piskal, hindi ba? Ang ICI naman hindi korte yan eh. They are an investigative body. So therefore they are NBI. They are very much like NBI or a body ko, a fact-finding committee or so parang intindihan ko rin na merong ganong klase ng ng dimensyon na kailangan mong maging hindi naman sekreto, yung hindi naman kailangang ibuyang yan sa mundo. Lalong-lalo na ang mga tao, madali mag-form ng conclusion. Ito yung sa mga Senate hearings saka sa mga House hearings, nakikita natin. So, nagpo-form agad ng conclusion ng mga tao, hindi pa nga tapos ang hearing. Hindi pa tapos ang investigasyon. So, yun naman. Intindihin natin yun. Pero sa isang banda, may mga bagay-bagay naman siguro gawing, kaya sa akin, middle ground eh. Yung mga hindi naman masyadong controversial, hindi masyadong confidential, ay ipakita sa tao. Kaya parang mayroon mo ng initial investigation tapos magkakaroon ng mga open to the public na makikita, lalo na doon sa mga accountable officials. Ang gusto lang naman natin kasi makita yung mga mismong mga tao na may accountability sa public katulad ng mga halal. Yung mga yan ay pwedeng imbestigahan mo openly. Kasi yan ay mga halal yan eh, mga public servant yan. Pero yung mga private person, siguro yun yung kailangan muna nating tingnan. At saka pag na may national security concern. So, balanse dapat. So muli yun po ang aking paalala sa ating lahat. Naintindihan ko po na tayo galit. Naintindihan ko na tayo kailangan may mamarusahan. Ako rin ganun. Naintindihan ko ng galit ng tao sapagkat ako nagagalit din. Pero alalahanin po natin meron tayong proseso. May presumption of innocence po tayo. At yan po ay walang pinipili. Wala naman sinasabi na walang sinasabi na sa konstitusyon na ang due process para lamang doon sa mga kaibigan at hindi sa mga kaaway. Di ba? Parang ganun tayo eh. Kapag kakampi natin, kunyari nire-red tag yung kunyari ako ay aktivista, nire-red tag yung kapwa ko. Aktivista, gagalit ako dahil walang due process. Pero pag naman corrupt, gusto natin kulong agad. Wala akong ganun sapagkat sa saligang batas, walang dinidiscriminate. Sa batas, pareho yan. Kaya yan ay masamang tao, mabuting tao, mabait, masungit. Lahat yan dumadaan sa due process. Kaya kaibigan natin, kaaway natin yan. Kaya kakulay natin yan sa politika o hindi. Meron yung due process. At doon naman po sa mga nag-iimbestiga, ang pakiusap natin, sana ayusin na nilang trabaho nila. Madaliin, pero huwag mag-shortcut. Ayusin ang paghanap ng ebidensya. Gawin ang tama. Huwag pa-impluwensya kahit kanino man. Kasi ang tao galit. Okay? Kailangan nating tingnan, intindihin kung saan ang gagaling ang tao. Sana nakapagturok sa yung kaisipan, na-plus ko yung mga puso at napabago kung paano yung sumuhay, lalo sa usapang politika. Sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sa Miyerkules po ay may biyahe ako maaga. So baka ho sa hapon na ako makapag-live. So hindi po tayo makakapag-early live sa Wednesday. Pero promise, within the day, magkakaroon po tayo ng usapang politika. Okay? Sige. Lagi kong sinasabi, mag-iingat po tayo lagi. May bagyong paparating. Yung pong dadaanan, maghanda. Okay? Mag-iingat po tayo sa ating mga kalusugan. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo sa naroon sa mundo sa ngayon. Bye for now. Stay healthy. See you Wednesday.